Alright, mga kababayan, magandang gabi po muli. Um, ang pag-uusapan po natin, ito ay follow-up doon sa na-vlog ko na kahapon. Yung kasi nung unang mabasa ko yung tungkol doon sa inilabas ng China na kanilang new, improved, and expanded 2023 edition of their map na yun nga po nabulabog ang mundo, lalo na dito sa Asia, yung mga bansa na apektado. Yung India, galit na galit. Ang laki po, solid na lupa ang kinuha ng walang paalam. Di ano yun? Di nakaw. Magnanakaw ng teritoryo. And then yung Malaysia, protesta rin dahil sinagad din po yung kanyang shoreline. Yung dagat kinuha, umabot na hanggang Pangpang. Pareho na sa Pilipinas. Sinain po. Sinagad hanggang sa ano na lang, baybayin ng Palawan. Bakit sa Japan hindi nila magawa yun? Saka sa South Korea. Kasi may pinag-aagawan din sila doon na territorial waters. Dati na nag-away na nagkabanggaan na rin ang Japan at China, South Korea and China because of territorial waters din. Pero dito sa mapa, hindi nila makuha na isali yung kinakamkam nila na parte ng dagat doon sa Senkaku Island sa Japan at saka yung South Korea. Alam kasi nila na malaking gulo. Hindi nila kayang agawan ng tuluyan ang Japan. Sinubok na nila yan noon eh. Pero talagang umano yung Japan talaga. So, hindi nila kaya ang Japan. Kaya hanggang doon lang sila sa Taiwan nanguha. Yung Taiwan, pwede nilang isali kasi parang kanila naman talaga. Pero, mayroon ding kaniyang sariling history ang Taiwan eh, na dinidinay nila na parte sila ng China. So, ito ngayon, ang sabi ng China, dahil siguro na alarma din siya na nagpoprotesta yung mga bansa na ninakawan nila. Ang sabi lang, kalma kayo. Kalma. Kalma kayo kasi dati na naming ginagawa yan. Ito palang mapa po na ito na inilabas ngayong 2023. Ginawa pala 10 years ago pa. 2013 pa ginawa. Hindi lang masyadong pinansin or hindi masyadong na-publicized. Ngayon lang. Ang lakas ng loob, no? Hindi ko maubos maisip kung saan sila kumukuha ng ganong lakas ng loob. Kasi ang India po, malaking bansa ang India. At mayroon na rin ngang mga nuclear weapons. At alam nilang lalaban. Dahil doon nga sa kanilang boundary, ay talagang nag-aanuhan na sila doon. Nagsushowdown na sila doon. Pero talagang ano ba pinagmamalaki nito? Sobrang
naniniwala ba si China na hindi siya papatulan? Bueno, alam kasi ng China na ang mga bansa na may nuclear bomb, nuclear weapons, like America and Russia, and every nation na mayroong mga nukes, ay talagang magdadalawang isip. Hanggat maaari, ayaw nilang mangyari yon. Because that will be the end of us. Sama-sama tayong magiging abo, usok. Ang isang bansa lang siguro na talagang siraulo, insane, na pwedeng gawin yan, ay ang North Korea. Kasi ang North Korea po, parang talagang hindi na nag-iisip ng, parang sinapian na talaga ng demonyo. Ang Russia medyo maigi pa eh. Sa totoo lang, mabait si Vladimir Putin. Oh, may magagalit dyan. Mabait at professional. May isang salita. Maayos kausap si Vladimir Putin. Sino ang hindi maayos kausap? Yung West, di ba? Yung NATO. Sila yung nang-udyok sa Ukraine eh. Sila yung hindi sumunod sa usapan. Sobrang ang mapasensya ni Putin eh. Ngayon lang sumabo. Kaso, pag si Putin po ang mahaba ang pasensya ni Putin, pero pag inubos mo ang kanyang pasensya, ay magpasensyahan talaga. Dahil tuloy-tuloy, patay kung patay. Patay kayong lahat. O, ba't napunta kay Putin? Ano nga ba yung pinag-usapan natin? Ay, yung follow-up sa bagong mapa. So, ito nga po, ang gusto ni China, kumalma. Ibig sabihin ng kalma para sa China, shut up. Pinaganda lang yung word. Shut up. Para sa akin, ang tingin ko po dito, nananakot lang yan. Sinusubukan lang po kung uubra. Sinusubukan niya tayo kung lulusot siya. Kung hindi aalma yung mga bansa, kung iisipin natin, takot kami sa China, nananakot, nang babluff lang. Subukan mo. Biruin mo ilang bansa ang inagawa ng teritoryo, alam niya na magkakaalyado ang mga ito. Magkakaalyado lahat. India, America, Philippines, Malaysia, Taiwan, Japan. Ang bale sasali or sasaklolo sa China, North Korea, number 1, and Russia. Pero ang Russia, nasa gera siya sa ngayon. Pinuproblema nga niya yung gera niya sa Ukraine. Hindi matapos-tapos. At nalalagasan na siya ng gusto ng mga tao. Mahigit 1 taon na. Magdadalawang taon na. Tuloy pa rin. Medyo naaapektuhan na ang Russia dito sa gerang ito sa Ukraine. Ang hindi pa nakakasabak sa gera, itong North Korea, marami pang magagamit, hindi pa nagagamit. At yan, isang sut-sut mo lang dyan, pindot agad yan. Pindot na. Sabi ni Manong Gigil. So, ang gusto ni China, kumalmante lang daw tayo. Ibig sabihin, okay na. Kung ayaw nyo, diwag. Sinusubukan lang tayo. At sa totoo lang, subukan niya. Subukan niyang i-impose yung kanyang
peke na drawing, yung delusional na drawing, subukan niyang impose yan, sabay-sabay. World War III na yan. Sino ba ang nag-uumpisa ng gulo? Hindi naman tayo. Lahat na itong mga kaalyado na to, magkakaalyado, ay mga peace-loving. Mga matahimik tayong tao. Hindi tayo mga agaw, hindi tayo hindi tayo mga ape. Si China lang naman eh. Abusado ba? Masyadong naging abusado siya na yumaman lang eh. Masyadong pumasok yung hangin sa ulo. Pero, hindi naman po yung mga Chinese ang mahangin. Yung presidente nila. Sayang, batang-bata pa itong si Xi Jinping eh. Parang ano lang yata yan, wala pa nga atang 70 years old yan. Matagal pang itatagal ng buhay niyan. At hanggat buhay yan, at kaya pa niya ng katawan, president forever yan. Di ba yung nung mag-election sila, yung nag-iisang lalaban sa kanya eh, kinaladkad in front of all the officers. Ganun binastos. At kunwari pa may eleksyon, iluto na yun. Alam niyo, sa tingin ko lang po ang magpapasuko lang sa dito sa magpapatino at magpapasuko dito sa China, nature. Yung Diyos, yung supreme being, yung may naghahari sa nature, yun lang po siguro ang pwedeng magpaluhod sa kanya. Kita mo, nag-uumpisa na nga, oh. Bagyo, baha. Hindi pa nga tapos yung epekto nung dumaang bagyo, yung galing dito na Typhoon Egay. Ito, susundan na naman yung dalawang super typhoon na galing dito sa atin. Papunta doon, no? Sa tingin ko lang po, parusa ng kalikasan lang ang magdidisiplina dyan. Tingnan natin. Nakakaawa lang yung mga tao niya. At ito po kapag itong ginawang ito ng China na pagpapublish ng kanyang bagong mapa, grabe, nagpapakita lang ng kanyang sobrang kaswapangan, walang hiya. Hindi po tinatabla ng hiya, no? Walang konsyensya itong taong ito. Sinasabi kong tao, hindi bansa, kasi isa lang po ang taong nasusunod dyan sa China. Yung presidente nila. Kaya sinasabi ko na, siya. Siya lang ang nasusunod. Subukan mo na hindi lumaban itong mga inagawa ng teritoryo. Pag wala pong ginawa, pag walang ginawang hakbang itong mga bansa na inagawa ng teritoryo, hindi man niya po yan na i-impose ngayon, maybe in a few years from now, pag talagang walang kumikibo, 5 years, 10 years, pag nagpalit-palit na naman ang mga kapanguluhan ng mga bansa na yung kaya niya, kagaya ni Duterte, yan lang ang inaantay niya sa Pilipinas. Nagkaantay lang yan ng pagkakataon na magkaroon ulit siya ng
puppet president. Alam na natin kung sino ang kandidato na maging puppet ng China. Sana naman nag-iisip ang Pilipino. Yan lang ang inaabangan niyan. Kaya dapat ang gawin po natin ngayon na habang nandiyan, habang Marcos ang Pangulo, Bongbong Marcos, hindi Aimee Marcos, hindi, still remains to be observed. The Terminator, hanggat si PBBM ang nandyan, kaalyado natin yung mga superpowers na may relihiyon. Kasi yung bansa na walang relihiyon ay mapanganib, like China and North Korea. Mapanganib. Panganib sa buong sangkatauhan, sa buong sanlibutan. Ang Russia, they were communists before, but now hindi na communist. Although may pagka-dictator pa, pero socialist. At si Vladimir Putin po ay may relihiyon. He's a Catholic. Christian. Orthodox Christian. Pero yung mother ni Putin, yung nagpalaki sa kanya, yung kanyang ina, ay sa Catholic. Yung may nagsusuot nga siya ng kwintas na may cross na pendant. Kahit papano po, si Vladimir Putin ay may Diyos. Kahit papano. Kaya ang pagka-monster ni Vladimir Putin ay 50-50 pa. 50-50 man lang. Marunong tumitingin pa yan ng rason. Inaantay lang naman niya na ang gusto lang naman po ni Putin, huwag mag-member ng NATO si Ukraine. Kasi nga, panganib yun sa Russia. Matigas ang ulo ni Ukraine. Hindi naman yata papayag si Putin. Sultan, tagahanga ka ba ni Putin? Partly yes. Si Putin po, ang isang magandang karakter kay Putin, he is a very makabayan. Very makabayan na leader. Hindi kagaya nung naging leader natin. Pro-China. Pro-kalaban. At least si Putin hindi ganon. His only interest is the interest of his country. Sige, tapusin na nga si Putin kasi kung magagalit kayo sa akin na kumakampi ako kay Putin, hindi kayo nagbabasa ng alamin ninyo kung ano ang pagkatao, ang history. Kahit itanong nyo pa kay Clarita Carlos, bumaba na. Doon tayo sa mapa eh. So, yung mapa po na yan, ginagamit lang yan na pang-bluff, armas, para makapang-agaw ng teritoryo. Pero, dangerous move ng China. Ay, yung China hindi nag-iisip. Alam niya na pabagsak na ang kanyang bansa, ang kanyang ekonomiya. Imbis na, itong si China, hindi nag-iisip ng yung logical thinking ba? Pabagsak na ang kanyang economy. Ibig sabihin, in the long run, in the near future, maghihirap siya.
nilalayasan na siya ng mga kanegosyo niya. Pagdating doon sa pagkakataon na baka isuko na niya ang pride niya, nalalapit na siya sa ibang bansa, humingi ng tulong, paano ka tutulungan? Ngayon nang aapi ka. Tapos nangyari sa Russia dati, nung nagkawatak-watak na yung, nagdisintegrate na yung USSR. Di ba anong ginawa ng presidente nila? Si Gorbachev. Di ba nag-ikot-ikot siya sa mga mayayamang bansa, nangungutang. Hindi siya pinapansin, dinidedma siya kasi, biruin mo yon, pangulo ka ng isang superpower dati, tapos ngayon nagmamaluhod ka, nagmamalimos ka ng tulong. Hindi siya pinapansin dati dahil para siyang pinaparusahan. Dahil, siyempre, magkalaban. Kaso, later on, napag-isip-isip ni mga superpowers na kung hindi nila tutulungan si Russia, lalapit ito sa China. Sa mga bansa na komunista rin. O di magsasanib puwersa sila. Makakabangon si Russia, laban sila ulit. Kundi ngayon, kahit paano, tinulungan din naman sila makabangon. Kaya nga hindi naman sana nang gugulo, di ba? Wala nang gulo. Hindi naman manggigiyera sana ang Russia. Kaso ito naman kasing uto-uto na presidente ng Ukraine, nagpauto. Kaya ayun, nagalit si Russia. Yun po. Kaya itong China na ito, kasi tayo, alam natin na pabagsak siya, na later on, baka manghingi ng tulong. Paano ka maaawa sa ganyang tao na ngayon na meron siya, nang aapak siya ng iba? Niyuyurakad ang ating mga karapatan. Hindi malayo pong dumating sa pagkakataong ganyan. Abangan natin sa mga susunod na taon. Kasi nag-umpisa na, matagal na nga palang nag-umpisa 2009 pa pala nag-umpisa na paisa-isa nang nag-aalisan yung mga malalaking foreign investors. Halos lahat umalis na Tingnan natin. Basta ang gawin po natin, Philippines, samantalahin natin na mahina si China ngayon at tayo ay malakas dahil sa tulong ng ating mga kaibigan. Magpalakas po tayo ng puwersa dyan sa West Philippine Sea. Nang sa ganon, hanggang hindi pa ini-impose ni Swapang ang kanyang gawa-gawang imbento na mapa na hindi man lang nagpaalam sa mga katabi para kayong nagpa-survey ng lupa mo na hindi ka nagpaalam sa mga neighbors mo, mga ka-boundary mo. Ganun. Samantalahin natin ngayon, Manong Bongbong, magpagawa tayo dyan ng base militar sa West Philippine Sea. Lagyan natin ng mga EDCA sites dyan. Ayungin Shoal, dyan sa basta mga teritoryo natin. Bawat isla, lagyan natin ng military base. Para pag mahina na si China, pwede na nating bawiin yung mga inagaw sa atin. Diyan sa Spratlys. Diba? Mababawi yan. Pinagpraktisan na nga nung last week kung paano bawiin. Talaga naman, BBM talaga ang sakalam. Niwala kayo?
let us hope for the best for our beloved country. Okay? Sige, ang haba na pala neto kung ano-anong na sa subtopic ko eh. O, ang haba na, sige na nga. Bye-bye na. Total, hindi nyo naman tinatapos eh. Sige, bye-bye. Maraming salamat sa panonood.